Ako po si Harriet Blanco, isang solo parent. Ako ay naglilingkod sa Services and Development Ministry ng EDSA. Siguro yung pinakamabigat nung namatay yung asawa ko. Kasi biglaan. Sige, kwento ko. From here to Manila, from Manila to the province, sa Pangasinan, nag-seizure on the way to the province sa loob ng sasakyan. So, buti na lang, hindi siya yung nagde-drive that time. Kasi dapat siya nag-stop over kami ng Tarlac. Then sabi niya doon sa driver kung okay lang na magpalit sila. So sabi ng driver, hindi na kuya, sabi niya, okay na ako. So hindi natuloy. So in the middle of Pangasinan, nasa Urdaneta kami. Nag-seizure. So hindi pa namin alam na nag-seizure siya. Kasi parang, alam mo yun, parang napaganon lang. Parang ang kwento ng driver is parang inubo lang. Tapos, so yun yung first. Diretso pa rin. Tapos after nun, parang nagsinok uli. Tapos gumano na siya. Parang inatake na. So, huminto yung driver. Kuya, gano'n. Tapos sabi ko, ano nangyari? Tapos sabi niya, si kuya, di. Nasa likod ako ng driver. So, in-approach ko siya. Massage. Ala, ano nangyayari? Ganun. Tapos sabi ko, buksan yung bintana para may hangin. Tapos nagkakagulo na kami. Buti na lang yung pinag-istapan ng sasakyan, may bystander na dalawa, nagkukwentuhan. Kuya, nasan yung pinakamalapit na hospital? So sabi niya, ay nalagpasan nyo na, balik kayo. So balik kami. At parang ang layo-layo, sa feeling ko, ang layo-layo na tinatakbo namin, di pa namin nakikita yung ospital. Huminto kami sa 7-Eleven. Sabi ko, kuya, nasan yung ospital? Ayan po, malapit na, sabi niya gano'n. Siguro mga 5 minutes, nakarating na kami. Sakto pagdating sa hospital, nakita ko na lang, nakaihi na siya. So, kinabahan na ako. Alam ko na yun dahil nag-work ako sa ospital. So, nung nilagay na siya sa stretcher, sabi ko, iba na to. So, diretso sa ER. Pagdating ng ER, resuscitation. Noong una, pinanunood ko pa siya na nire-resuscitate kasi syempre feeling ko Pero nung bandang huli, kasi resuscitate, okay na. Mamaya wala na naman. Resuscitate na naman. Alam mo, sa totoo lang, naging 13. Nag-mark yung plancha dito sa dibdib niya. Sa sobrang tagal nilang nag-resuscitate. 13 times. Talagang sabi nga sa office, kung dito sa Manila nangyari yon, 3 times lang bibigay na yan. Hindi na gagawin. Pero yung sa Pangasinan, talagang blessed pa rin na pinagtiyagaan ng doktor na siya. So, okay na. Pero parang nung bandang huli, hindi ko na siya matignan. Nakatalikod na lang ako, nandito siya sa likod. Parang naririnig ko na lang yung 1, 2, 3. Tapos, na naman. Tapos sabi ko, parang binuhusan ako ng malamig na tubig na hindi ko maintindihan. Ganun pala yung feeling pag ikaw na. Samantalang pag nasa ospital ako noon, sa ER, pinanunood pa namin yung nire-revive ng mga pasyente, ganun. Pero pag ikaw na pala yung sa'yo na nangyayari, hindi mo na makayanan. Ganun yung feeling. So parang yun yung pinakamabigat na naramdaman ko sa buhay ko. Kasi sabi nga is half of your life is ang kasama mo na is yung asawa mo. Kasi from age 1 to sabi mo ng 25, ano pa yan hindi ka pa stable.
Pero pagdating mo ng marriage life, parang ito na, yung nabuo mo na yung sarili mo. Andyan na, so simula na. So parang feeling mo talaga half of your life. Siya yun. So paano ako ngayon? Parang yun ang naging tanong ko. Ano una, sabi ko, habang nire-revive siya, ang talagang pumasok lang sa akin is, Lord, kung ito po ay ipahihiram niyo pa sa akin, itong taong to, kung ipahihiram niyo pa ang buhay niya sa amin, please, sabi kong ganun, bigyan niyo kami ng chance. Kahit na meron siyang diferensya, I mean, stroke or ano, basta makasama pa namin siya. Doon nga ako nagkamali kasi 1 year lang hiningi ko kay Lord. Sabi ko kahit po 1 year lang, ipahiram niyo pa sa amin. So, talagang yun, eksaktong-eksakto yun yung sinabi ko kay Lord. Nung later on na lang, na-realize ko na yan nung namatay na siya, nung nawala na. Sabi ko, mali pala ang dasal ko. Bakit yun ang dinasal ko? Sabi ko ganun, 1 year lang. Pero lumagpas naman siya sa 1 year. More than a year naman siya. Pero talagang ipinagkaloob ng Panginoon na makasama namin siya. Pero alam mo kung ano, Tito, vegetable. Talagang inalagaan ko siya for 1 year, bedridden. Hindi mo na siya nakakausap. Walang response. I mean, may response, hindi na siya nakakapagsalita. Kasi naubusan siya ng, dun sa pagtakbo namin sa ospital, sabi nga ng doctor is, naubusan siya ng oxygen. So, yun yung naging cause na naging vegetable. Pero yung heart niya, lahat okay. Okay siya. Yun lang, talagang naubusan siya ng oxygen sa brain. So, yun yung naging cause bakit naging vegetable siya. So, wala ka nang makikitang response kundi smile, pipikit, magnanad, ganun lang, ganun. Yun lang yung mga ganun na ang makakausap mo siya. Bukod doon, wala na. Hindi ko na narinig yung boses niya from the start na siya, na-atake. Oo. Kasi parang sabi ko, eto na ba? Sabi ko, hindi ko alam kung paano ko yan. Kasi ayaw sa kanya ng parents ko. So ako lang talaga yung mapilit. So, against sila doon sa marriage namin. So, lahat ng challenges, hindi nila alam. Doon sa pinagdaanan namin, wala silang alam. Hindi ako kasi nagkukwento kasi nga alam kong ayaw sa kanya. Siyempre, pag nagbigay ako ng negative, yan na nga ba sinasabi ko ganyan-ganyan. So, no stories na nakakarating sa kanila. So, ganun lang, ganun. Hanggang sa nangyari yan, sabi ko, paano ba to? Pero that time na is, nandito na kami sa bahay namin. Kasi dati umuupa kami, nagre-rent kami dito sa Makati. Tapos, later on, nung namatay yung father ko, bumalik kami sa bahay. So, mother ko naman nasa States, kaya hindi kami magkikita. So, bumalik kami sa bahay. Kami na yung nag-aano doon sa bahay namin. Hanggang sa, yun nga, yung nangyari. At that time na inatake na siya, andyan dyan na ang mother ko. Nag-retire na siya from the States. So, bumalik na siya sa Pilipinas. So, sabi ko, paano kaya ito? Sabi kong ganun. Kasi, syempre medyo may hassle ka na, paano tatanggapin ba ng nanay ko tong sitwasyon na to? Awa naman ng Diyos. Talagang napakabait ni Lord. Inalagaan ng mother ko. Kahit na ganon yung nangyari sa amin, yung hindrance, yung may mga bagahe, wala talagang nakita ko yung pag-aalaga ng mother ko sa kanya. Iyak ko. na sabi ko pala, pagdating pala sa ganyan, family is family. Talagang hindi ka pababayaan.
At saka, kung i-base mo dun sa sweldo ko, hindi ko alam kung paano ko siya naitawid for 1 year. Biro mo ang gamot, ang doktor, ang nag-aalaga 3 times yung shift ko. Morning, hapon, tsaka gabi. Kasi pumapasok ako noon eh. So walang mag-aalaga. Hanggang sa unti-unti yan, naging 2 na lang. Hanggang sa nung malapit na siya mamatay, 1 na lang. Isang shift na lang ako. Sa umaga na lang kasi papasok ako. Ang gabi ako na yon. Bago ako pumasok sa office, napaliguan ko na yan, naasikaso ko na siya, papasok na ako. Pagdating ng gabi, gano'n na naman. Ako na naman yung night shift. Kaya parang imagine ko na lang yung wala kang tulog, pagod, gano'n, puyat, tapos stress kasi siya nakukuha ng pambili ko ng gamot na naman, mauubos na. Kaya pag may pasalamat din ako sa mga friends niya, friends namin, kamag-anak namin, talagang doon talaga bumuhos ang tulong from the family, friends, and sa lahat. Kaya nga sabi ko, ang bait talaga ng Panginoon. Kasi talagang doon ko na-feel yung ano niya sa akin, presence niya. Nung namatay siya, sabi ko nga, iba yung, sabi nila, di bali na alagaan mo naman. Sabi ko, iba yung feeling ng inalagaan mo siya na nahihipo mo, naawakan mo. Yes. Pero yung makita mo siya na nasa loob na ng kabaong, iba na feeling. So, sabi ko, sige, ito na talaga. Parang, bakit, ang dami kong question sa kanya. Talagang hindi mo din pala maiaalis. Kahit na iwasan mo, makakapagtanong ka pa rin, Lord, bakit? Bakit ito? Bakit ganito? Bakit sa akin? Bakit sa kanya? Ganon. Tapos pero sabi ko, sige, siguro ito yung kaloob mo sa akin. Trials. Pero, ano pa rin, sige, diretso pa rin yung pagsiserve sa church. Bandang huli, hindi na ako nagsisimba. Talagang ako na yung umano kasi pag nasa church ako, wala akong ginawa kundi umiyak, magulgol. Kasi lagi kami magkasama eh. So, hindi ko alam kung bakit. Basta kusa lang siya nawala. Hindi ako nag-church. Hindi ako nakikipag-interact sa mga friends. As in, office, bahay. Matagal ka dito. Oo, matagal din. Kasi naka-recover ako almost 3.5, almost 4 years. Bago ako naka-recover dun sa pagkawala niya. On that time na 2016, nalipat kami dito sa may Jokino, sa may HJM. Na-meet ko sila Tita Beth doon. So, in-encourage nila akong pumasok sa solo parent kasi nalaman nga nila byuda ako. Nung una, galit pa ako sa HJM kasi lagi sila nakapark doon sa may harapan ng bahay namin. Tapos yun, doon na nag-start, bumalik yung tiwala ako sa kanya. Talagang nag-move on. Nag-move on naman ako. Doon ako naka-recover ng gusto. Bumalik yung tiwala ko sa kanya, mahal ko sa kanya, sabi ko, magsaserve ako sa iyo. Yun lang yung nasabi ko sa kanya. Siguro, ang nagpapayo ko lang, faith, hope, love. Talagang yun pa rin. Kasi sa lahat ng pinagkakaloob dyan sa atin na challenges, may dahilan eh. Lahat may dahilan. Hindi niya ibibigay yun ng hindi natin kakayanin. Hindi niya ibibigay yun kung hindi ka naka-ready. Parang ang feeling ko is nire-ready ka niya sa more na challenges na darating sa buhay mo. Parang pinatatatag niya yung sarili mo para matanggap mo pa kung ano pa yung mga darating. At saka siguro yung tiwala sa kanya na siya lang talaga, walang iba eh. Talagang siya yung pupuntahan mo lang talaga. Yung faith mo, kailangan mong
nandoon siya lagi. Tsaka yung love ng family, friends, at kung sino pa yan, dapat laging magkakasama yan eh. Yung hope, syempre, kailangan natin ng pag-asa. Ano yun eh, nakaano na yun eh, na sabi nga nila, sa lahat ng dilim na pinagdadaanan natin, ay may liwanag tayong makikita through Him. Diba? Yun lang.